Narito ang Diyos, dumating na. Isang dakilang propeta. Sugo ang Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng kakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon at umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kabalbalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propeta na paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Parang gutom na kayo Kasi yung mga pagbasa natin, puro pagkain. Sa unang pagbasa, narinig natin kung papaanong si Eliseo pinakain yung mahigit 100 mga tao. Sa ating salmo naman, narinig natin yung tugon, "Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal." At sa ating ebanghelyo ay yung pagpapakain ng 5,000 lalaki. That time kasi lalaki lang yung binibilang, pero hindi ibig sabihin walang mga babae at mga bata doon. Naalala ko tuloy yung video clip na napanood ko. Si Jericho Rosales tsaka si Eugene Domingo. Kumakain din sila. Tapos sabi ni Jericho Rosales, "O kumusta yung pagkain mo? Nabusog ka ba?" Sabi naman ni Eugene Domingo, "Ang katawan ko busog na pero ang kaluluwa at puso ko gutom na gutom pa rin." Hugot yun, pero merong katotohanan sa sinabi niya. Importante ang pagkain.
Kaya nga sa ating mga pagbasa, pinapakita kung gaanong napaka-basic ng pagkain. Diba yung iba nga, kahit hindi na mag-aral, sa sobrang kahirapan, basta makakain lang. Yung iba maraming hindi nabibili, basta makakain lang. Pero hindi ibig sabihin noon, pagkain ang tanging mahalaga sa mundo. Dahil, oo, nagugutom tayo, tunay na nagugutom tayo, pero totoo din, hindi lang naman tayo sa pagkain pwedeng magutom. Pwedeng ang kaluluwa natin ay gutom na gutom. O pwede rin naman gutom tayo sa pagmamahal. O di kaya naman gutom tayo sa atensyon ng ating pamilya. O di kaya naman gutom tayo sa oras na hindi maibigay ng ating minamahal. Maraming pwedeng pagkagutom ang maranasan natin. Ang ating ebanghelyo, mga kapatid, ay hindi lang namang nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng himala at magpakain. Dahil pinapakita din ito kung ano ang kayang ibigay ng Diyos at kung ano ang kaya nating ibigay sa Diyos. Unang-una, ano ang kayang ibigay ng Diyos? Kayang ibigay ng Diyos ang pagpawi sa kahit na anong gutom natin. Kayang ibigay ng Diyos ang pagpawi sa kahit na anong gutom natin. Siyempre, physical, alam naman natin lahat ng biyaya, nagmumula sa Diyos. Kahit na binibili natin yung pagkain natin, kahit pinagtatrabahuhan natin, at the end of the day, lahat ng yan sa Diyos pa rin ang gagaling. And therefore, yung physical na pagkabusog natin, sa Diyos pa rin nang gagaling. Pero yung mga hindi physical na pagkagutom natin, tanging Diyos lang ang makapapatid niyan. Dahil merong puwang sa ating puso na minsan hindi natin alam, Diyos lang ang makapupuno. Kaya nga, di ba, yung ibang mga kapatid natin, hindi nila alam kung ano yung hinahanap nila. Gutom sila sa bagay na hindi nila ma-identify. Kaya minsan hinahanap nila yung kabusugan ng kanilang kaluluwa sa mga maling bagay. Pagpapakasasa, droga, kasamaan, kasalanan. Kasi minsan nami-miss out natin na ang tanging makapagbibigay ng buo at ganap na kabusugan natin ay tanging Diyos lamang. Kaya kung naghahanap ka ng iyong sarili, pumunta ka sa Diyos. Kaya kung naghahanap ka ng bagay na hindi mo alam, pumunta ka sa Diyos. Tanging Diyos lang ang makabubusog sa atin. Pangalawa, ano ang kayang ibigay ng Diyos? Walang iba kundi ang sarili niya. Ang pagpapakain sa 5,000 ay naging tanda. Tanda ng ano? Tanda ng pagbibigay ng ating Panginoon ng kanyang sarili. Sa pagpapakain ng 5,000, pinakain yung mga tao ng tinapay. At ginawa niya yon nung malapit na ang Paskwa. At sa Paskwa, pinagdiriwang ng mga Hudyo ang pag-aalay ng kordero na kinain nila para makalabas sa Ehipto. And later on, ano na yung inalay ng ating Panginoon? Hindi lang tinapay na nakabubusog ng pisikal, kundi tinapay ng buhay, ang kanya mismong sarili. Kaya nga sa ating ebanghelyo, narinig natin yung action, yung kilos na kaparehong-pareho ng sa Eucharistia. Iniabot niya ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos at ibinahagi sa lahat. Na ibig sabihin, hindi lang tinapay yung ibinabahagi ng ating Panginoong Hesukristo, ang mismong kanyang sarili, ang kanyang ibinabahagi sa atin. Kaya nga sa ating Eucharistia, sa tuwing tayo tatanggap ng komunyon, lagi nating tandaan, ang tinatanggap natin ay ang mismong ating Panginoong Hesukristo, ang tinapay na nagbibigay buhay. Dahil kung yung pagkain natin nakapagbibigay ng kabusugang espiritual, kailangan din naman nating pakainin ng ating kaluluwa. At mabubusog lang yung kaluluwa natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng katawan ni Kristo.
para maging ganap ang ating kabusugan. Kaya kung naibibigay ng Diyos ang lahat ng pagpawi ng ating kagutuman at ang kanyang sarili, ano pa yung hindi niya kayang ibigay? Wala na. Ibinigay niya na lahat. Be convinced, maniwala tayo, kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng bagay. Binigay niya na nga yung sarili niya eh. Ano pa yung hindi niya kayang ibigay? Ang hindi niya kayang ibigay ay yung mga bagay na hindi makakatulong sa atin. Pero kahit anong gutom, kahit anong uhaw, kayang pawiin ng Diyos. Pero ano naman yung maibibigay natin sa Diyos? Narinig natin sa Ebanghelyo na yung bata merong 5 tinapay at 2 isda. Ano yung naging reaction ni Felipe? Katulad din nung naging reaction nung nasa unang pagbasa, may kakaunti. Kaya anong sabi nila? Ay, hindi kasya to. Anong sabi ni Felipe? Ay, kahit bumili tayo ng maraming tinapay, hindi ka kasya. Mga kapatid, kahit anong ibigay natin sa Diyos, kahit gaano kaliit o kahit gaano kalaki, kung ano ang nakayanan natin ay tinatanggap ng Diyos. Kahit gaano pa yan kaliit, dahil kaya yang paramihin, kaya yang padakilain ng ating Diyos Ama. Kaya nga 'di ba ngayon saktong-sakto no, may second collection. Hindi ko sinasabing magbigay kayo doon, no? Pero may nabasa ko sa FB, ang daming nagrereklamo. Second collection. Pero ang tanong, sa first collection ba nagbigay ka? Hindi ka naman pinipilit. Hindi ka pinipilit. Magbigay ka kung ayaw. Magbigay ka kung gusto mo. Kung hindi, edi okay din. Walang problema yan. Walang problema sa Diyos yan. Pero lagi nating tandaan, kung ano man yung naibibigay natin sa Diyos at sa kapwa natin, kahit gaano kaliit, bahala na ang Diyos dyan. Bahala na ang Diyos magpadakila. Bahala na ang Diyos magparami. Minsan kasi yung problema natin, hindi na nga tayo tumutulong, nagrereklamo pa tayo. Pero lagi nating tandaan, kahit gaano kaliit yung ibinibigay natin sa Diyos at sa kapwa, kayang palaguin ng ating Panginoon. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, lagi nating tandaan, ang pagpapakain sa 5,000 ay paalala sa atin. Ibinigay ng Diyos ang lahat, kasama ang kanyang sarili. At walang bagay, wala tayong kagutuman na hindi kayang pawiin ng Diyos. At ano ang kaya nating ibigay sa Kanya? Kung ano lang yung nakayanan natin, bahala na ang Diyos, bahala na siyang magparami at magpalago. Amen.